Nigga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win, that I go Home Depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go Home Depot. Where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mamo-tama. Alo pag-win na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, DB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mabatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan
Daragoy na Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Hey! Hey, hey, whoa! Hey, hey! Come on, everybody! Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets, and furniture. Kung kalidad ang hanap mo, tara na pumunta rito. Presyong abot kaya siguradong panalo. Refrigerators at washing machine, rice cooker, TV, lahat ay complete. Water dispenser, electric fan, amplifier, set at speakers na world class. Lahat ng kailangan mo sa bahay, dito mo na matagpuan. Kalidad at magandang serbisyo, kasama sa bawat tahanan. Deraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances, gadgets and furniture. Lahat ng pangarap mo'y narito, cash o installment, COD pa. Shopping mo'y mas pinadali pa. Cash, Gcash, card transfer, credit card sa Daraga Home Depot. Welcome ang lahat. Cellphone, laptop, tablet at printer, madaling i-finance para sa future. Lahat ng kailangan mo'y nasa amin na. Kalidad at tibay na mapagkakatiwalaan. Daraga Home Depot ang tamang destinasyon. Kimantong Maroroy, Anislag, Kamalig, Ginubatan, San Manito, Santo Domingo. At sa Sorsogon, naroon din kami. Kumadkad, Donsol at Pilar, malapit sa iyo lagi. Daraga, Daraga Home Depot, filling homes, fulfilling lives. Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Okay, magandang tanghali po sa inyo mga ka-ABN. Medyo malumanay lang po ang ating pong background, di ba? Kakaiba po kanina. At kung mapapansin nyo po mga kaibigan, no, yan po ay awiting makalangit. Bumabalik po si Master Polly, mga kasama, ngayon pong oras na exactly 12:30 na po. Actually po, itong programang ito supposed to be, ang nakaupo ngayon ay si Kagawad John. Kaya lang medyo may kaunting pagkakamali lang ng kasuotan. Ganun talaga kaya Kagawad John pag tumatanda na tayo, ano?
Nakalimutan ni Kuya John na pag green po ang aming mga suot. Alam naman niyo sa computer po, nawawala pala eh. Putol. Di makikita. Kaya, nandito pumunta si Kuya John, si Kagawad. Yung mga nag-aabang po sa kanya, pasensya na po kayo. Hindi naman siya talaga actually mag-absent. Naging problema lang yung t-shirt niya. Sabi niya, Master Polly, sige, diyan ka lang naman kasi ako po ay tumatambay din ni mga kaibigan. Tapos po ng aking programa kasi mamaya po kasi ay ako manonood ng basketball diyan po sa Astrodome. Labanan po yan ng Malinaw at saka ng Daraga, Tabaco at saka, hindi ko alam kung ano yung kalaban ng Pulangi. So sabi ko, tambay-tambay lang naman ako, malapit na kami dito po sa Astrodome. Sabi ni Kuya John, Master Polly, puan mo na muna yung oras ko. Sabi naman ni Kuya Atan, sige na, Kuya Polly. O sige, pero salita ng buhay na lang muna tayo mga kaibigan, ano? Habang wala pa po yung susunod, kung mayroon man pong susunod, alam ko naman po yan pag sumisignal si Kuya Jonathan. Agad-agad po natin yan na ititigil ang ating program. Okay po sa inyo po mga kumakain, dyan po sa inyong mga location. Basta akong advice lang po ha, pag sobra na, bawal na. Diba? Yung katamtaman lang, pero siyempre, wag natin pababayaan yung ating katawan. Huwag tayong magpapagutom kasi mahirap na po kapag yung kalaban niya ay ulcer. Ulcer. Di ba? May mga ganun, no? Minsan ko na naranasan yung ulcer na yan. Kaya takot na ako ngayon. Okay mga kaibigan ha, sama-sama po tayo at siyempre ang programang ito ay hatid sa atin ng mga sponsor po natin, naka-plus po dito sa ating pong screen. Nandyan po si Governor Ruel Rosal, ating pong buting gobernador. Nandyan po si Vice Governor Diday ko, ang ating maganda at masipag na Vice Gobernadora. Nandyan po si, hindi ako nagkakamali, nandyan din si Mayor Isam Ismail ng Legazpi. At by the way, congratulations po, Mayor. Taas no po kami na nagpupugay sa inyong matagumpay na success ng ating Ibanong Festival 2026. Mabuhay! At alam kong busy kayo sa mga susunod pa mga programa ninyo sa Legazpi. Okay? Siyempre po sa mga hospital, sa mga restaurant, mga terminal, tricycle, terminal, bus, jeepney, pelka. Habang naghihintay-hintay na umalis, baka nakatutok. Sa mga friend po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po sa inyong lahat at lalo na po yung mga kaibigan at kapatiran natin dyan po sa parte ng Mindanao. Mindanao. Sa Samal, Mindanao. Ayan. Mga ano yan. Hindi ko ara. Ayan o mga kaibigan ang o yan, bakit naman napunta ito sa iyo? Erisin natin to na bawal. Ayan. Ay, lahat.
Ako po si Master Polly sa pangalan po ni Sir G at ni Ma'am Marcel Lator. Siyempre, asang katerbang branch ng Daraga Home Depot. Halos Camarines Sur, mayroon na pala, mayroon na sa Iriga. Naku po, talaga grabe. Asensado na talaga si Ma'am Sel, ang aming CEO. Ikaw, at ano tawag niyan? Kasi kanina nandyan si Daddy Joe. Kumusta ka na, Daddy Joe? Bumalik tayo, Daddy Joe. Pero wala namang problema, baka talaga mayroon kang prepare dyan na report na walang problema, ipasok natin yan ngayon. Okay, kila BM Carol Siga. Kumusta na kaya si BM Carol Siga? Busy din po ito. Nasa traveling yata. At saka yung mga kapitan na ang balita ko kasi sila Mamian sa si Kagawad Orensi nasa traveling daw. Lahat yata ng mga barangay official. Ano kaya yung pinagtatrabilan ng mga ito? Kasi eto, katext ko lang kanina si Sir Alan sa Comelec Malinaw. Natatawa na lang si Sir Alan. Ay, sagot niya sa akin, ay nako Master Polly, sabi niya, masyadong naiirita na kami sa desisyon ng Congress at saka ng Senate. Congress, pag sinabi kasi natin Congress, kaya kasama na dyan yung Senate saka Kongreso, sabi niya, yung pirma ni BBM, kung talagang postpone ang eleksyon, basta kami, Master, sabi niya dito, sa text niya, basta kami dito sa Comelec, o lahat naman sigurong Comelec, ganun ang kanilang paninindigan, yung stand nila, ready lang sila. Ready lang sila. Sabi nga ni Alan, pagdating ng September, bago mag-filing ng candidacy, pag wala pong notice, Master, tuloy yan. Ayan, sabi niya. Sabi ko baka sa inyo mga kaibigan, gusto ko mag-ulat sa inyo tungkol sa mga pagtatanong nyo sa eleksyon. Gusto ko legit. Kasi pati ako nalilito dito sa mga social media, sasabihin tuloy. Yung isa naman, hindi. Malilito ka, kaya ako, nakabase ako mismo sa Comelec. Kaya kapag sinabi ko, halimbawa, galing kasi Alan, nanonood ngayon, sinabi ni Alan, tuloy! Ayan talaga, legit ang aking sasabihin sa inyo, mga kaibigan. No? Ano yung siniminaran ng mga kagawad? Para dyan. Si Dasok nga, sabi ni Dasok, ano na siya? Hindi na yung bang excited pa? Sabi niya, lubot lamang yan, Master Polly. Ika-16 anyos ko na ini, paging kagawad. 16 anyos na si Dasok. Sa power extend, mga kasama. Gusto niya maging kapitan, hindi siya pwede maging kasi extension na naman. Alaka. Anyway, bakit tayo nandyan mga kaibigan? Tayo po ay dito sa salita ng Diyos. At kayo po ay makakasama ko sa loob ng ilang minuto. At kayo po, kung may mga Bible kayo, mga Biblia sa inyong tahanan, muli ninyo pong akong samahan sa mga pagbabasa sa mga nangyayari. Bayat ang Easter kang presentar mo sana ang Easter din late. Naririsa ni Chairman, so pigtataram ko sa iyang mga post sa video. Kamu daw ugaring. Payas da. Bala ka mo, basta yan ang stand ko. You stand before me. I know you love me. Oh, I know Lahat. you love me. At the cross.
Ay, nako. Kamu na sa talagang mga maray. Feeling din ng mga pandiorog naman kamo. O, sige, iyan ang sa indong namamatian. Let's go. Fight na kamo. Dahil ako ang prinsipyo ko, dahil ako makipagkompetensya. Kung ano sana ang naabot ka sa kuyang kakayanan, hanggang duman lang ako, naabot ko po. Kung nauuyunan yun na dahil, ang sa kuyang ang aking mga sinasabi, but as for me, alam ko kung saan po ako nalulugar. Okay? Sige. Walang samaan ng loob, walang pag-aaway, everything is under control. Okay mga kaibigan, Darna, tayo po ay mag-pray sa ating pong pag-aaral ng salita ng buhay. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nilalapit namin ang iyong mga salita na aming tatalakayin dito sa programang ito ngayong araw ng Huwebes. Muli po, nawapapalain niyo po ito. Sana makarating sa mga friend po namin, sa mga kapitbahay, lalong-lalo na po yung mga hindi pa po namin nararating, hindi pa nakakilala tungkol sa iyo na bilang ikaw ang aming tunay na tagapagligtas at siyang prinsipe ng kapayapaan. Kaya Lord, ipahintulot po ninyo, Panginoon, na mabuksan ang isipan at puso ng aking mga kababayan. Mayroon makapakinig at makaunawa sa aming pagtatalakay na ito. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating babasahin ngayon, mga kaibigan, ay ang aklat ng Timoteo sa chapter 3 at ito po ay nasa talatang 1 hanggang sa mga susunod na talata. Okay? Mayroon kayong mga banal na kasulatan. Pagkatapos po nating basahin ito, mga kaibigan, ako po maghahandog ng isang awitin para sa inyo maya-maya. Ano po? Sabi rito, ikalawang Timothy chapter 3 verse 1 in ano bang verse to? 7 yata. Basta yung matatapos natin to, okay? Sa wikang Tagalog, ang mga huling araw, the last day. Yan, sa English. Sabi ni Paul, dapat ninyong malaman na ang mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Okay? Ito yung babala ni Paul, mga kaibigan at mga kapitbahay, na sa mga huling araw daw po, at tingnan natin, ano po ba itong last day na binabanggit ito ni Paul, kailan po ito magaganap? Ano po itong last day na ito? Sabi dito, darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sa English kasi, nakalagay doon sa King James, perilous time. Kariribukan man ang God. Kaguluhan. Kaya ba natin diyang gabos na mga nangyayari? And po, speaking about, hindi lamang sa isang bansa, sa isang lugar, kundi sa buong mundo na po ito. Buong mundo na ang inaano rito ni Pablo, Ayan ang inaano rito ni Pablo. Sinasabi rito. Ano ang mga dahilan? Bakit magkakaroon ng kaguluhan? Pag may gulo, mga kaibigan, ibig sabihin, mawawala dyan yung love.
yung kapayapaan. Bakit kaya? Ito po kasi, na-picture out na, kumbaga ano na po ito, ipinahayag na ito ni Lord kay Pablo para isulat na ito ang mangyayari sa mga darating na panahon. Sabi rito, sapagkat, because, ang mga tao ha, buong mundo ha, magiging maibigin sa sarili. Yan. Maibigin sa sarili. Lover of themselves. Mamaya, siguro, masama ba, Master Polly? Pastor Polly, ibigin mo yung sarili mo. Masama ba yan? Para natin, no? Pangalawa, ang mga tao ay magiging maibigin sa salapi. Salapi rito, ha? Pera. Lovers of money. Yan. Nabanggit dito ni Paul, ano? Okay. Lovers of money. Pangatlo po, ang sabi rito, bailangan natin, ano? Dalawa na, ano? Pangatlo, magiging palalo. Ano itong palalo na ito sa ibang mga pagkaunawa nating lingwahe? Masyadong hambugon. Tama ba yun? Hambog. Palalo. Yung tingin ba niya sa sarili niya, siya ang pinakamaurag, siya ang pinakamatapang. Yan. Mapagmataas. Masyadong ibang klase naman to, mapagmataas. Tingin niya rin sa sarili niya, siyang hari, siyang master. Siyang dapat na masunod, mapagmataas siya. Wala sa kanya yung espiritu ng humble, pagpapakumbaba. Yan. Panglima, mapagmahal, mapagmataas, mapagsamantala. Uy, grabe ini ha, mapagsamantala. May mga tao po na ganito po ang kanilang mga karakter. Mapagsamantala. Lalo na yung mapagsamantala sa mga kapuspalad. Halimbawa, yung iba, yung mayroon na, o kaya aping-api na, tapos kinuha mo yung para sa kanya, mapagsamantala ka. Okay? Suwail sa magulang. Ito, masaklap to, no? May mga anak na po ngayon na gano'n na po ang magiging ugali nila. Suwail sa magulang. Tulad nung isang mag-ama na nagdidimandalahan. Yung anak, wala nang respeto sa anak, sa ama. Kaya naman yung ama, galit na galit. Wala nang respeto, wala nang, utang na loob. Yan. Suwail sa magulang. Walang utang na loob, pangpito. Magiging walang pagmamahal sa kapwa. Grabe na to. Kaya, yung iba dyan, pag pumatay ka ng kapwa mo, ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa kapwa. Pag pinagsamantalaan mo yung kainaan ng iyong kapwa, inapi mo yung mga nasa laylayan, wala kang pagmamahal sa iyong kapwa. Walang habag, daiki pagkahirap. May mga tao na wag araw kaya di man lamang nahirap. Wala nang awag, wala nang habag. Mapanirang puri. Ito yung mga minsan nangyayari yun sa social media. Mapanirang puri, mga kaibigan. Walang pagpipigil sa sarili. Hindi nagpipigil sa sarili. Mga marahas na sila at walang pagpapahalaga sa mabuti. Kaya kita niyo po ang karahasan today na pinag-uusapan sa ating bansang Pilipinas.
yung karahasan na nangyayari at nai-involve dito yung mga kabataan na mga minor de edad. Kamakailan lamang yung nangyari pong insidente sa Zamboanga na hindi pa po nakakalimutan ng ating mga kababayan. Sabi rito, wala silang sila'y magiging mga taksil. Kaya si Sara Baga ini-impeach dahil nagtaksil daw po sa bayan. Padalos-dalos yung ano bang padalos-dalos, so, bigla ka siya ng minadesisyon na dahil mo iisip, so magiging result ng sinabi mo o ginawa mo, padalos-dalos ka lang. Mayayabang. Iba yung mayabang kaysa mapagmataas. Yung mayabang, kahit alam niyang hindi niya kaya, pero nagmamayabang. Lalo, halimbawa, yung mga lasing. Karamihan nakikita natin sa mga lasing, ang tatapang ng mga yan. Nangahamon yan. Pero alam naman nila na hindi naman nila kaya dahil mahina yung kanila pong mga katawan. Pero matatapang yan. Mayayabang lang. May mga taong ang tingin mo sa kanya, ang yabang naman itong taong ito. Kung magsalita, kala mo kung sino. Yan. Maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. O yung kalayawan ba, yung mga lust of the flesh, mga hilig ng laman. Yan sinasabi nitong kalayawan. Sa mga iilan dyan, di naman lahat, may mga tao na mas gusto po nila yung mga kalayawan ba sa buhay. Kaya nga may mga dordisko. Ang ballroom, okay lang kasi yung ballroom dito nga sa ABN, mayroon pong ballroom dyan sa taas. In fact, si boss, DI pala ito. Nagtuturo ng DI, ng dancing step ng ballroom. Pero yung mga mahilig sa kalayawan, yung pumunta sa diskuhan, pumunta sa mga club, hilig ng laman, mamaya babasahin natin yung connection ng versikulo dyan. Sila'y mga nag-aanyong makadiyos. Ay, karamihan na po ngayon. Nag-aanyong makadiyos. Lagi pong palasak na ginagamit ang Diyos. Kahit ng mga politiko, pagdating sa mga eleksyon, nering, makadiyos, makatao. Ganon, ano? Mga taong magkukunyari nga sila'y makadiyos kuno. Ngunit, hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Pinaliwanag na dito ni Pablo yung tungkol dito sa in-emphasize niya itong mga taong nag-aanyong makadiyos. Ito kasi matindi. Ito matinding kalaban eh. May mga nakausap tayo, may mga nakakausap tayo na akala mo mga religious people na mga makadiyos. Pero sa kabila ng lahat, sabi nga rito yung kabaligtaran. May sinabi rito si Pablo, iwasan mo ang ganyan uri ng mga tao. Yung pong sinasabihan rito si Paul, si Timothy, na ina-advise niya po para sa, alam nyo kasi si Timothy, batang-bata pa po itong mangaral. Pastor. Anak sa pananampalataya ni Pablo. Bata pa siya, pero magaling na. Ngayon, parang inassign yata ito ni Pablo sa isang gawain. At dito ma-encounter niya to itong mga taong binabanggit niya. Sabi ni Pablo sa kay Timothy, iwasan mo to. Sa mga panahon natin ngayon, sa mga Kristiyano na nanonood po, kung ikaw ay ganap at tunay na mananampalataya, itong mga binanggit dito sa verse 2 hanggang sa kasalukuyan, sabi dito, dapat mong iwasan iyan. May ilan sa kanila na magagamit ng
panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Yung mga manlinlang, sa madaling salita, scammer. Yan nasa Biblia pala ng scammer. Manlilinlang. Kung ano-ano na ng estilo nga nyo na lilinlangin ka sa Facebook, lilinlangin ka sa social media. Ang mga lahat na gustong matutunan ng ayun matinutukoy niya. Hanggang doon na lang tayo sa verse 6. Ito yung mga warning ni Pablo, mga kapitbahay at mga ka-IBN tungkol sa mga darating na araw. Ngayon, sabi ko kanina sa inyo, ano yung sinasabi ritong last day? Kailan po ito magaganap at mangyayari? Maraming nagkakaisang mga ngaral, mga Bible scholar, na ang last day tinutukoy dito ni Paul, ito pong ating panahon today. Opo, yung ating kapanahonan ngayon na ating namamasdan sa ating paligid. Kung kayo po ay mapagmasid, lalo na kung kayo po ay mga niligtas na o naligtas na o ligtas na, alam na ninyo na wala na kayo dito sa gawaing ito. Ngayon, ito ang ating mapagmamasdan ngayon. So, nabanggit dito ni Paul, iwasan. So, maging aware. Pinalalanan tayo dito ni Pablo na maging aware tayo kasi baka tayo po ma-influensyahan nito. Mga kababayan. Kaya, sabi rito, aware. Ngayon, tuloy tayo mga kaibigan. Sabi rito, ng salitang last days, mga huling kapanahon, magkakaroon ng kaguluhan sa ating panahon. Ay, by the way, kalimutan ko pala, sabi ko, aawit muna ako. So, okay, awit muna ako mga kaibigan para sa inyong lahat. Ito yung aking paboritong kanta na nung hindi pa po ako mga mananampalataya, ito yung buhay ko noon. Ikukwento ko lang sa pamamagitan ng awitin. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tulog. Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan
kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan at walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan lang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Ayan o mga kaibigan, isang pagpapahayag ng awitin na talaga naman pong totoo po yan kapag hindi mo pa nasusumpungan ang Panginoon sa buhay ninyo, talaga naman pong para kayong naglalaro sa hangin na walang direksyon ang ating mga buhay. Anyway, tuloy na po tayo mga kaibigan dahil mayroon na po tayong 4 minutes after 1 in the afternoon. Baka hindi natin makatama, baka mayroon pong susunod sa atin. So ito pong mga binitawang mga pananalita ni Pablo, maraming bisis na po itong pinapahayag sa mga iglesia, sa mga simbahan, sa loob mismo ng church, na ipinapangaral ito upang malaman ng mga mananampalataya na tayo po ay nasa mga huling araw na. Dito po, ang mga mensaheng ito ay unang-una na-address ito sa mga mananampalataya na bilang mga Kristiyano, kapag nakikita na natin, nararamdaman na ba natin, nafe-feel na natin
na ito pong mga sinasabi rito ay nagaganap na, ang iba rito magaganap pa lang yata, pero karamihan dito nagaganap na. Yung mga binanggit ko kaninang paisa-isa, kahit na kayo mismo ang mag-search, alam ninyong totoo po ito. Kaya ito po ang sabi ni Pablo dito, magiging dahilan kung bakit mayroon pong kaguluhan. Kasi ang mga tao po ay hindi na po sila filled with the Holy Spirit, kundi ang buhay ng mga tao ay punong-puno ng espiritu ng mundong ito. Halimbawa, may mga taong maibigin sa kanilang mga sarili, maibigin sa pera, mga walang utang na loob, lapas tangin sa kanyang mga magulang, mga panirang puri, mawalang pagpipigil, marahas. Ito po'y nagpapahayag na ang buhay ng tao ay saturated na po talaga ng espiritu ng mundong ito. Opo, ang tinutukoy dito mga tao ay yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi pa po sila mga Kristiyano, kaya po nila nagagawa ang mga ito. Now dito sinasabi natin, ito po ay address hindi lamang para bigyan ng babala yung mga mananampalatayang katulad ninyo, katulad ko, upang iwasan kung sakasakaling may mga ma-encounter tayo mga taong ganito, kundi ako sa aking paniniwala, ang punto pa rito ni Pablo, kung ikaw ay isang Kristiyano mananampalataya, kapag naka-encounter mo ang mga taong katulad nito, o nakikita mo na ang mga taong binanggit dito, mga karakter nila, ibig sabihin, sila yung mga taong nangangailangan ng pangangaral natin. Nangangailangan sila ng ating pong pag-share tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi kaya nila nagagawa ang mga ito sapagkat, sabi nga natin, wala pa po sila kay Kristo. At siguro sa aking mga kapwa mananampalataya today na nanonood, sasang-ayon po kayo sa akin na ganun din ang buhay natin noon. Kung babalikan natin, iba-iba yung ating pong mga experience. Kung paano natin nakilala ang Panginoon bago dumating ang pagkakilala natin sa Panginoon. Ganun din siguro sa mga binanggit dito sa Bible na to na binasa natin, maaring isa doon ay katangian natin. So, kaya lang naman tayo nagkaroon ng tinatawag na regeneration o pagbabago noong tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos sa mga preacher, sa mga nangangaral. Yung iba dyan, nakadalo sa mga Bible study, na-invite sa mga anniversary, whatever, na mayroon po sa kanilang nakapag-share at doon nila sinserong ang buhay ay ipinagsuko sa Panginoon. Kaya sila po'y nagbago. Ito yung mga mensahe dito ni Pablo na wag mo itong walang bahala lamang. Na sabihin natin, bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung yan ang gusto nyo. Sige kayo, gaya dyan. Hindi po, mga kaibigan, mga minamahal. Kasi, ang tanong ko nga rito, how about yung mga binabanggit dito, maaring ikaw, o kaya kung hindi man ikaw, baka ito ay mga partidaryos mo, o relatives mo, maaring magulang mo, o kaya kamag-anak mo, o friend mo, classmate mo, kapitbahay mo, whatever, mga ganun po. Maaring sila ang mga iyon. Ngayon, mga kaibigan, kailangan natin silang abutin ng salita ng Panginoon. Kasi,
kung ang mga nangyayaring ito ay sasang-ayunan natin, sabi nga ng ibang passage sa Bible, pwede natin gawing ngipin sa ngipin. Okay. Ngipin sa ngipin. Ibang bagay po, kung papatulan natin, halimbawa, itong mga taong ito, papabayaan na lang natin, iba po ang mangyayari. Hindi po ito mababago ng lipunan. Sabi nga ng isang awitin kahit bilangguan, hindi kayang baguhin ang isang tao ng simbahan. Hindi kayang baguhin ng pera. Pera ang ibang ang pera ang binabago nito yung attitude ng tao. Kapag may pera, nagiging mayabang. Akala mo kung sino na. Mga ganun po ang kanilang pag-uugali. Kapag may pera na. So, hindi po nababago ng mga binanggit ko. Kahit reliyon. Kahit po, ako naniniwala po ako dyan na kahit anong reliyon pang pasukan ng tao, kung ang puso natin ay hindi po baguhin ni Lord, wala pong saysay ang ating mga kinaaaniban. Diba? Kuminsan niya, nakakasira pa tayo doon sa ating kinaaaniban dahil sa ating mga karakter. Kaya, ang sabi dito ni Pablo, sa mga oring araw, mangyayari na yun. Ngayon, mayroon pa po itong mensahe. Mensahe para naman sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kanina po ay mga mananampalataya. Kayo naman po na kaya po ninyo nagagawa, marahil ito yung inyong karakter today, yung mga binanggit ko rito, hindi ko na uulitin, dahil nga po, hindi pa po ninyo nararanasan na ang buhay natin ay, kumbaga sa makina, sa isang sasakyan, ipaayos natin sa isang mekanikong nag-assemble ng ating buhay. Mayroon kasi akong kwento na ganito. Mayroon daw pong isang tao na bumili ng sasakyan. Galing po sa isang pabrika o company. Bagong sasakyan. Pagkaraan ng isang taon, yung sasakyan niya ay habang minamaniyo niya, mga kaibigan, tumirik sa isang lugar na walang katao-tao. Yung pong driver, yung may-ari, wala siyang experience sa pagmekaniko. Siyempre, walang tao, walang katao-tao. Itrinay nung may-ari na buksan yung makina. Hinahanap kung bakit biglang tumigil yung sasakyan doon sa lugar na walang katao-tao pa naman. Ang malayo pa sa kabihasnan. Inalam niya na yung lahat-lahat, pero wala pa rin, hindi niya maayos-ayos. Accidentally, mga kasama at mga minamahal na mga tagapanood, mayroon pong isang lalaking dumaan na may sasakyan din. Nakita po yung mama na nagkuti-kuti. Nagkakumpanya doon sa kanyang makina. Tinigilan po noong isang sasakyan at bumaba yung driver. Tinanong mo yung may-ari, ano po, sir, ang problema po ng sasakyan ninyo? Sabi nung may-ari, bigla lang po ito, sir, na tumirik kanina. Nagmamaniyo lang ako, bigla lang po tumigil dito. Hindi ko po alam. Mag-iilang oras na po ako rito nahanap. Malayo pa naman sa mekaniko. Ewan ko ba kung anong nangyari dito. Mayroon namang gasolina. Full tank naman. Ayos naman yung spark plug. Ngayon, sabi nung lalaki, matingnan nga. So, sa ilang sandali, yung pong lalaking bumaba, tinignan yung makina, at mayroon po siyang nakita na isang pyesa
na may problema. At yun po ang kanyang inayos. Ibinalik siya, baka natanggal kung ano. Ngayon, sabi niya doon sa may-ari, sabi niya, sige nga, paandarin mo daw. Sige, paandarin mo, sabi niya. So, umakyat po yung may-ari doon sa Manibela. Nung pinaandar, umandar! Mga kaibigan, umandar yung sasakyan. Eto na po yung mga senaryo. Sabi nung may-ari ng sasakyan, tinanong yung lalaki, Sir, bakit po ang dali-dali niyo pong naayos yung sasakyan ko? Samantala ako po kanina, 1 year na po ito sa akin, pero kanina, halos tiningnan ko na po yung maaring may problema, hindi ko po makita. Hindi ko po malaman kung alin doon. Alam niyo yung sagot nung mama, yung lalaki? Sabi nung lalaki, alam mo niya, sir, pamilyar itong sasakyan mong ito sa akin. Kasi, itong sasakyan mong ito, ako po ang nag-assemble nito. Kaya alam ko po kung alin yung sira nito kasi ako po ang nag-assemble nito. Nag-gets po yung kwento, mga kaibigan. Tayo po ay nilikha ng Panginoon. Lahat tayo. Lahat ng mga kasukasuan natin sa ating mga katawan, ang Diyos po ang naglagay dyan. Yung kamay. Kaya lahat po yan, nagpapangsyon pag wala kang problema. Tinan mo yung naputulan ng kamay na yung pulis na naputol yung kamay niya, tapos idinugtong uli, nailugtong yun. Tinalian. Actually, makakabalik po talaga yun. Pag nilamanan yun, babalik yun. Pero, maniwala kayo mga kaibigan, yung pong kamay na yun, na hindi na po yan magpapangsyon tulad ng normal. Kasi yung mga ugat-ugat doon sa kamay na yon ay naputol na. Bagamat hindi na po yan pwede makabalik doon sa... Pero nakadugtong. May kamay ka pa rin kaysa naman putol. Di ba? Sana naman nga may galaw pa na may paganyan pa. Pero yung... Aywan ko, basta may problema. Kasi nagka-problema na yung original. Tayo po mga kaibigan, ang Diyos ang nag-create sa atin perfectly. Kaya lang, mga kababayan, mga kaibigan, tayo po ay nagkasala. Winasak tayo. Sinira yung buhay natin ni Satanas. Yung buong makina ng buhay mo, sinira. Kaya yung direction mo ngayon, kumbaga, sabi nga doon sa awitin, nasaan kaya ako para akong naglalaro sa hangin? Kaguluhan lang naging dahilan ng lahat ng aking pong mga ng buhay ko. Bakit walang direksyon eh? Hindi ko alam. Kasi yung buhay ko, yung buhay natin, sira, winasak ng dyablo. Ngayon, kaya po itong mga karakter na ito, mga kaibigan, kung ikaw ito, ang kailangan mo ay lumapit sa isang mekaniko ng buhay, yung creator natin, and that is the only one, si God, na magpaayos tayo ng buhay natin sa Kanya. Sabi ni Lord, come, let us talk together, mag-usap tayo. Nakasulat po yan sa Isaiah chapter 1 verse 18, mga kapatid. Nakasulat po yan sa litang yan na sabi ni Lord, mabuti basahin natin para sa kaalaman po ng ating mga tagapanood. Ayan, ang ganda-ganda ng bersikulong yan. Nakalagay po yan sa Isaiah chapter 1 verse 18. Ang nakalagay din ganito po, ayan, hali kayo, tayo'y magliwanagan, sa ibang salita, mag-usap. Sapagkat bakit? Dahil, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, talagang makasalanan ka. Kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Yan ang sinasabi ni Lord. Mag-usap tayo
Sabi niya doon sa mga tao, upang kung gaano man kalaki ng iyong kasalanan, muli kanyang lilinisin. At alam niyo ang gagawin ni Lord? Dito pa rin sa aklat ni Ezekiel. Dito po nakalagay ang sabi niya rito sa Ezekiel. Sa 36, ang sabi, ayan, ito ka, nakuha ko kagad. Sa 26 mo, sabi rito mga kaibigan, pakinggan niyo po. Sa 27, bibigyan ko kayo ng, sa 26 muna, doon sa 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo ang mabuti ang aking mga kautusan. Sabi ni Lord, papalitan niya yung ating puso ng bagong puso. Ano yung puso? Kasi yung puso natin today, mga kaibigan, mga minamahal, ito ang paliwanag niya ni Jeremiah sa 9, versikulo 17. Ang sabi niya po rito, ang puso ng tao ay sadyang mandaraya. Ang puso ng tao noong tayo'y magkasala, ang puso natin yan ay mandaraya. Kaya sabi marami tayo na napapakinggan na huwag kang aasa sa puso. Huwag kang magtitiwala ng masyado sa puso mo kasi minsan yung puso mo, eto yung nararamdaman ng puso mo pero iba pala. Diba? Bakit yung puso na yan ay mandaraya? Kaya sabi ni Lord dito sa Ezekiel, pag inalay ninyo, lumapit kayo sa Panginoon, kayo po na may binabanggit dito mga taong binanggit, na mga lovers of money, ganito, ganyan. Sabi ni Lord, kapag lumapit kayo dyan, o lumapit kayo sa Panginoon, tatanggalin niya yung puso na yan. I don't know kung paano pa, hindi naman literal na tatanggalin niya na ooperaran ka sa ospital, tapos papalit. Hindi, ganun. Alam na natin yung kapangyarihan ng Panginoon kung ano nagagawin niya. So, papalitan niya yan. At pagkatapos po, mga kaibigan, sabi rito, bibigyan ka pa niya ng espiritu upang tayo makalakad sa tamang landas ng buhay. Sa ganitong paraan, kapag nangyari po ito, mga minamahal, ang kaguluhan na binabanggit dito sa Bible ay simpre mapapalitan ito ng tinatawag na kapayapaan. Diba? Kasi kapag ang tao po ay nakakakilala sa Panginoon, nababago ang kanyang buhay, espiritu. Nagkakaroon siya ng pag-ibig sa kapwa. Nagkakaroon siya ng pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Pero kapag wala pa, talagang problema. At last but not the least, mga kaibigan, itong binasa natin na mga talata, ito'y nagsisimbolo ng tinatawag na malapit na ang kapanahunan ng paghuhukom. Ito kasing paghuhukom na sinasabi ng Bible, mga kaibigan, ito yung last na ibinibigay chance sa atin ni Lord ngayon. Habang hindi pa po ito dumarating, mga kaibigan, mga minamahal, samantalain natin ang mga pagkakataon na malaman natin ang paraan ng kaligtasan. Paano tayo makakaiwas sa darating na paghukom na maaring ikaw ay mapunta ng impyerno? Paano natin maiiwasan to? Ang sabi ng Panginoon, tayo po ay dapat na maipanganak na muli sa presensya ng Panginoon. Yung kanyang pagbabalik, malapit na. Ito pong mga kalamidad na mga nagaganap sa ating paligid, nangyari po sa Cambodia, nangyari po sa sa Indonesia, sa Turkey,
ng mga lindol. Naku po, ito mga kaibigan, ang simbolo ng papayag na mga sinyal na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Sa silang kasi, hindi lang kasi tayo lahat. Buti na lang kung ang pagdating ni Lord para sa ating lahat, di bali na sana. Hindi po, kaya po may mga nangangaral kasi maliwanag na sinasabi ng Bible, ang pagbabalik ni Lord, hindi para sa lahat. Kung hindi ka mananampalataya, hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, sorry na lang, hindi ka makakasama sa kanyang pagbabalik. Mga kaibigan, sana naunawaan po ninyo ang ating mga tinalakay sa hapon pong ito. Maraming salamat sa inyong panunood, sa iyong pakikinig. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay mag-pray sa ating pong pagtatapos. Panginoon, salamat muli ang mga kapurihan at karangalan ay ikaw lamang ang deserve na tumanggap. Naniniwala kami na ang masalita mong ito ay lumaganap sa aming mga kababayan at sana po makapag-antig ito ng puso upang ang tao ay magbalik loob sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot lalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bayan, mga kaibigan, mga minamahal, sa ngalan po ni Sergi at ni Ma'am Maricel at ni Kuya Jonathan, ako si Master Polly, si Pastor Polly na mamaalam, maraming salamat, mabuhay at pagpalain tayo ng ating may kapal.